Starring Entertainment. Utang na loob. Parang ang tanong niya dito is, do you think children should always feel obligated to repay their parents? Ano ikaw? Sige, ako na po muna. Sa personal kong experience, gusto ko siyang ibalik sa magulang ko. Dahil binigay nilang lahat, sinuportahan nila ako. At sabi ko nga, hindi naman ko ito pare-parehas ng sitwasyon. Kaya ako, I will repay. And ibabalik ko yun sa mga magulang. Kate, ikaw? Ako po the same. I will do the same for my parents. Pero ang hindi lang po ako siguro sa ayon is yung parang you force it onto your children. Na dahil ito yung ginawa ko sa'yo dati, dapat binabalik mo yun sa akin. I feel like when it's forced on you, I will not agree to it. But because meron akong good relationship with my mother, I want to return tenfold everything that she's done for me. Na kung sa loob ko na lang. Without her asking. Donna? Ako naman po, personally speaking, dahil yung family naman namin ay hindi naman kami mayaman, hindi kami lumaking mayaman. So, and bilang panganay, alam naman natin sa kultura natin, di ba, medyo may ganang pagtitimba ang panganay, ganyan, tapos yung, yung kinalalagyan natin bilang mga Pilipino, napakahirap ang buhay ngayon. Diba? So, sa akin, hindi naman siya in-impose or hindi naman ako pinwersa. So, as long as may kalayaan ka mamili kung ibabalik mo siya or hindi. Kasi nag-iba din nung nagkaroon ako ng daughter, hindi naman ako nag-expect na magbabalik siya sa akin paglaki niya. So, mas doon ko nahanap yung balance. Kasi nung ako pa lang, nung bilang panganay, naging breadwinner din, feeling ko obligado ako magbalik. Pero nung naging mother ako, na-realize ko na, hindi naman pala ganon yung ini-expect from me. Kasi maayos din naman yung relationship with the parents. For as long as kusang loob mong binibigay yung utang na loob. Ganon. So, and alam mo yung hangganan kung saan matatapos yung pagtanaw mo doon. Sariling din kasi yun sariling desisyon and boundaries na isi-set mo. So, kung hanggang saan lang yung willing ka, yun po po. Richard, ikaw, what are your thoughts on that? Yung repaying utang na loob to their parents? Well, fortunately for me, my dad passed away. Nakita ko sa mom na lang nasa hindi sa amin na ibigay. In fact, kami na minsan yung talaga nagbibigay kung sa kanya. I think may obligasyon but with limitations. At some point, magkakaroon din ng sariling pamilya, magkakaroon ng priorities. Pero you set aside, of course, yung may obligasyon mo para sa parent or parents mo. Hindi man ako na may obligasyon, pero make sure na nasiset mo rin yung priorities mo. Pinchy, ikaw? Hindi ako kasi, nung tumatanda ako, nakita ko kasi hirap ng nanay ko pag nasa, bawa, hospital yung kapatid ko, mahika, ay bata pa kami, tapos wala siya ng pambayad na puputulan mo. Tapos matrami yung story ko. Hindi, yun nga. So, magmula na nakita ko nanay ko, tapos parang hindi makalabas yung kapatid ko sa ospital dahil nabigyan sila ng mga nahina. Eh, ganda pa nung manatag, dumamit sa point. So sabi ko, tapos nanay ko, nakikita ko nanghihirap sa lola ko. After that, sabi ko, hindi niya na kailangan magsalita. Kahit na ang nanay ko nakatingin lang. Or, mas na siya nagingin. Pero, mula noon, nakita ko siya gano'n. Siguro mga 7, 8, 9. Gano'n lang ako. So sabi ko mula noon, hindi ko na, like, magtatrabaho ko para hindi na mangyari sa aking pamilya ko. So, sure ako agad na gusto kong tumulong. So, hindi ko na pinag-isipan. Go lang ng go. Galing naman. Thank you, Peachy, for sharing. Alexa, what are your thoughts on that? If I were to become a mother, I wouldn't give that burden to a child.
I wouldn't make it an obligation for my child to give back to me. I would just hope and pray that all the love and care I pour out to my child, that will help my child succeed. And I feel like kapag naman na-realize yun ng anak and nakita naman niya yung sincere na pagmamahal ng magulang, kung sana talaga mangyayari yun, that they would want to help out, they would want to pitch in, or it wouldn't even be a burden to them to help out or anything like that. But first of all, my child didn't ask to be born. So why would I give that burden to the child na siya mag-aamang sa akin sa hirap or something. Pero kung gusto niya tumulong, and I would need it, of course I would accept. I would be so proud of my child na ganun ko siya napalaki. If ever. If ever. Galing, kasi iba-iba yung iba-iba yung mga sagot ninyong lahat. Iba-ibang lente, iba-ibang pinanggalingan, iba-ibang POV. Bottom line is, nasa sa'yo pa rin yun. Ikaw ang mag-decide what you want to do. As we close our Q&A for tonight, ang gusto kong malaman is, what is your takeaway from the movie that you want the viewers to bring with them after watching Mujige? Siguro sabi ng writer, Take out. take away, wag take out, Take out the kain yun eh. Okay. Away. Si Rywan muna. Ako po siguro, clear naman din sa amin nung ginagawa namin yung film na ma-remind, after siguro mapanood yung pelikula, parang we want the people to feel na ma-remind sila sa capacity nila na magmahal, na pumalinga, na meron pa rin tayong innate capacity to love someone, regardless kung katutunan na tayo din natin. Ganda. Everyone has that, no? The innate capacity to love. Scarlett, maghay ka lang. Maghay ka muna. Ayan. Huwag natin pa sagutin si Scarlett. Medyo mabigat yung tanong. Ana, ikaw na lang. Magbigay mo ng unconditional love. Kasi yun yung rule ko dito sa Mujige. Maaga akong nawala. Tapos may iwan ko mag-isa yung bata. Ayun, ganun pala kalawak, kahaba. At yung unconditional love na pwede mo may ibigay sa iyong anak. Na kahit wala ka na sa mundong ko, lahat gagawin mo para lang maiparamdam sa kanya na hindi mo siya iniwan. Wow. At I think yun yung ng pelikula ko kasi sarap ka naman. Ganda. Next, Ana. Kate, ikaw. Well, it could be as simple as you choose your family. You choose who you love. It doesn't matter if hindi mo siya kadugo or hindi mo siya kadugo. It's if you choose to love this person, even as your own, they can be considered as family. Sa akin naman po, as simple as respect everyone's choices. Oo, kasi iba-iba talaga tayo ng pinanggagalingan at iba-iba talaga tayo nagtingin sa mga bagay-bagay. So, malaking bagay ang respeto na naiintindihan natin na iba-iba tayo kahit nasa isang community. Kasi parang ganun po yung community namin dito sa film eh. Iba-iba kami na nire-represent actually. So, kailangan lang talaga ng respeto. Thank you, Donna. Richard? Well, most of us haven't seen the movie yet. Ay, hindi pa. Kaya magaling siya doon. Ang dami-dami ng doon. Best actor scene. Wow! Richard, ano ang gusto mong takeaway namin? Magkaroon ko sa experience. Business trip. Sa paggawa ng movie. I think it's not really to have not project na not inspired. Kasi mga sa mga movie roles. Have a very good family. Wow. Alright. Miss Mando, as a producer, what do you want us to take home after watching Mujige? Lahat naman ng sinabi nila ay tama. Pero para sa akin, may part kasi dun sa pelikula which really touched me kasi sabi parang kahit nasaan ka man, ang pamilya ay mananatiling pamilya. Ganda. Kahit napunta ka sa Korea, sa Manila, family will still Family be will there. always be family. They will be there or you will find family.
Ay, ang ganda nun. You will find family wherever you go. Direct ikaw. Siguro ibang perspective din. Yeah, I wanna hear. For me, ang takeaway ko is that ang bata, no matter how innocent they are, how curious they are, they have the capability to heal broken bonds. Parang kahit anong away natin, magkapatid, magnanay, magtatay, pero pag may batang involved, it bridges the gap. So parang gusto ko yung i-highlight para bigyan natin ng priority ang mga bata. Lalo na ngayon na gusto natin i-represent ang mga mixed race. Kasi ito yung first film na would feature a mixed race na bata. Lalo na sa Philippine context, laging, uy, may lahi, maganda, gwapo yan, nakakaangat yan. So we've been challenging that idea in this film, na regardless kung anong lahi yan, dahil Pinoy yan, pinalaki ng maayos, maayos siyang tao. Parang very relate ako sa kanya kasi may anak din po ako 7 years old na pag anong ganun din kami, namin niya sabi, hindi kaya dito kami, parang nahihirapan na rin siya. So, ang masasabi ko sa movie ito, yun nga, maganda kasi number 1, unang-una naisip na bata yung Mina na engineer. So, yun. So, pangalawa, may international na nasa Korea, di ba? So, that's international. Diba? Angat na agad. Diba? Hindi ko pagdating international and local togetherness. Todo na to. Tapos, yun na, takeaway ko lang, lalabas kayo ng kahit napakot na kayo sistema ng kung ano or sarili ninyo. Pero, pagkapanood yung movie, merong rainbow, emoji inside, help me, remove me, take away. Take it away. Basta maganda siya, nakakatuwa. Magaling si Direk. At saka siyempre, papasalamat ako Jisoo and them, of course, kay Alexa. I'm proud of them. Kasi magaling sila dito. So I really hope and congrats and good luck. Good luck. We welcome you in the Philippines. Alright, thank you, Pichi. Jisoo, what do you want us to take away after watching the film? Or what lessons? After watching this movie, I hope to people supporting Jige. Like, even that Mujige is like for like her as a child who has same situation like her. When I read the script, I wanted to make like Mujige's life being shine, like rainbow. That's why she made the Mujige as a name, maybe, I guess. So, people support, I want to people supporting to Mujige. That's what I want. Alright, thank you, Jisoo. Alexa. Ang ganda na lahat ng mga sinabi na lahat. Ang gandang points yung bilang takeaway sa movie. Pero siguro po kung ako, mag-take away ako. I'll take away myself, like Ate Rufami. Sa character ko naman, sana makita rin ng mga tao na to be loved is to be changed. So, I know na madaming tao, after dumaan sa heartbreak, maybe loss of a loved one, if they're grieving, nakakatakot na magmahal ulit, or nakakatakot na ma-involve in caring for someone or investing feelings. Doesn't have to be romantic sa isang tao. Pero ang ganda lang kasi how love really conquers everything. It really changes you, and that's what happened to my character. Na for being someone na sobrang taas ng walls, na sobrang hyper-independent, na-change na bago yun ng pagmamahal ng isang bata, ng isang community, na dun niya naramdaman na mas buo na siya. So ayun, I hope that people don't let the fear stop them from opening up and loving again. Ganda. Maraming salamat.